Naglabas ng ebidensya ang batikang manunulat at showbiz reporter na si Ogie Diaz hinggil sa isyong minura, mura di umano ni Coco Martin ang anak ng yumaong veteranong aktor na si Rod Navarro Sr. na si Rod Jr. sa set ng Batang Quiapo. Sa ipinakitang ebidensya ni Mama Ogie, mababasa dito ang pasasalamat ni Rod Jr. kay Coco Martin sa pagkuha sa kanya sa serye, kaya malayo sa katotohanan ang mga ibinibintang ngayon ng baguhang aktor. Matindi ang pinakawalang mga revelasyon ng aktor na si Rod Navarro Jr. laban sa kapamilya teleserye king na si Coco Martin. Inilantad ni Rod Jr. anak ng yumaong veteran actor na si Rod Navarro Sr. Ang naging pagtrato sa kanya ni Coco pati na ng ilang production staff ng seryeng FPJ's Batang Quiapo. Sa kanyang Facebook account, nirepost ni Rod ang isang video mula sa podcast na Paano Ba To? Ni Bianca Gonzalez kung saan mapapanood ang kanyang panayam kay Coco. Nagkwento ang premyadong aktor tungkol sa isang taong nanghingi sa kanya ng tulong. Pero sa kabila umano ng oportunidad na ibinigay niya rito, ay hindi nito nagawang tulungan ang kanyang sarili. Ganda. Para may pang araw-araw lang kayo pandao sa pangkain. Taping ako ng Batang Quiapo. Umuulan. Tapos alam mo, nasa labas ng pinto nung location namin sa gate. Hindi kami magkakilala. Awang-awa ako sa kanya na parang pelikula yung eksena kasi hinihintay niya ako, umuulan. Pabaklas na ako papuntang Antipolo. Tapos biglang sabi niya, Direk, sabi niya gano'n. Sabi niya, Direk, baka pwede mo naman ako bigyan ng trabaho. Sabi ko, gusto mo ba? Sabi ko sa kanya, gusto mo ba? Sabi niya, opo, gano'n. Sabi ko, sige, kunin mo yung number. Kinabukasan, kinuha ko agad. Sabi ko, meron akong chance na ibibigay sa'yo. Sabi ko, okay lang ba? Mag-marshal ka. Kasi ginagawa ko ngayon, yung mga stuntman, pag wala silang taping, ang ginagawa ko, kinukuha ko silang marshal. Sila yung nagbabantay sa amin. Kasi sabi ko, para may totoong trabaho, hindi parang yung pag-artista ka, di ba? Pag wala kang taping, wala kang racket, wala. Hindi, para pag wala kang taping, marshal kayo. Pero sabi ko, pangako ko sa'yo, sa next soap ko, kukunin kita. Sige po, ganun. Ang problema niya naman, meron siyang may problema siya, may pilay yata siya, ganun. Tapos sabi ko sa kanya ganun. Alam ko, kasi parang pinalayas na siya sa bahay nila, sa apartment eh. Pag-isip ka, sabi ko, anong pwede mong pagkakitaan? Kasi sabi ko, ilan ang anak mo? 3. Wala siyang asawa. Mag-usap-usap kayo, mga anak mo. Mag-isip kayo, anong pwedeng negosyo nyo, kahit wala ka doon, na kayang patakbuhin ng mga anak mo. Sabi ko, best example, baka pwede kayo magtinda ng banana Q, ng mga tuknek, mga sago, merienda. Para may pang araw-araw lang kayo pandao sa pangkain. Para ikaw habang nagba-marshal ka, sabi kong ganun, at least kaysa lahat, wala. Diba ganun? And then after that, ganun, ang masakit, nung pinapaano ko na, hindi daw siya pwede man kasi may, tapos yung pinapaano ko, anong business? Wala rin. Sabi ko, doon ako na parang, kahit bigyan natin ng opportunity, kung yung tao, napanghihinaan ng loob, anong magagawa? Kasi sabi ko, tayo magbibigay tayo ng opportunity, pero nasa tao pa rin kung anong dapat niyang gawin eh. Kasi hindi ko siya pwedeng ako lahat magdidictate, ako kikilos para sa'yo. Kahit gawin ko yan, kung hindi mo alam paano gagawin yan, hindi mangyayari yan. Kasi like ko sinasabi na lang ako, sabi ko, nung binigyan ako ng isang maliit na oportunidad, yung kagaya sinabi ko, from extra, ginapang ko. Kahit sabi ko nga ganun, kahit hindi matulog. Naranasan ko talaga, nasa Novaliches ako, parang MMK. Bubuhos ako ng tabo kami. Gagano, malamig na tubig. Umiiyak talaga ako kasi napakap ako ng 4 a.m. 7 a.m. ang call time ko sa next ano ko. Diba? Pero sabi ko, wala kang choice. Kung gusto mo may mangyari sa buhay mo, gagawin mo ang lahat. Walang taong magtutulak sa'yo o hihila sa'yo. Ikaw ang kikilos pag may gusto kang mangyari sa buhay mo. At yun, sa hirap na nangyayari ngayon sa buong bansa natin, sa lahat ng mga Pilipino, ayun na lang ang nakikita kong kaya nating gawin. Kung hindi tayo ang magsumikap para sa pamilya natin at sa buhay natin. Yeah. Alam mo, ikaw lang ang... Sa caption ng video na ibinahagi ng anak ni Rod Navarro, mababasa ang kanyang hinanakit kay Coco Martin at sa ilang taong nangangasiwa sa produksyon ng Batang Quiapo. Anya, hindi ka totoo, maling-mali kwento mo, di maganda pananalita mo. Kaya di ako tumanggap ng tulong mula sa'yo. Dahil ang sabi mo, isang pagkakamali ko lang tanggal ako. At kapag di ko napalago wag na tayo mag-uusap. May mura pa na kasama at banta. At alam mo at ni Ma'am Ayla ang sitwasyon ko na nagdurugo ang bituka ko at malalasakit ko that time. Meron akong mga medical records na sinend sa inyo, nakakaiyak ka sa gigil tao ka.
Lahat ng pagpapasalamat ginawa ko sa'yo kahit mali ang naging trato mo at ng ibang tao sa production mo. Para sa isang tao na nawalan ng lahat-lahat at nasa stage ng depression, di magandang ibaba mo ang kanyang kumpiyansa. Bakit di mo ikwento kung ano naging trato nyo sa akin sa set na minumura, pinahihiya ng mga direktor mo? Kahit maayos naman ang trabaho ko at maayos ang aking arte. Guys, kayo magsabi sa akin, bobo ba ako umarte at maglitanya? Alam mo ba ang history ng ninong FPJ ko at ng aking ama? Kung talagang totoo sa puso mo ang pagdadala sa FPJ name, dapat alam mo na tatay ko nagturo sa ninong Ronnie ko at lahat ng pelikula niya ay kamay ng papa ko gamit sa pagkasa ng baril. Kaya nga ako nagsisikap upang makilala kasi gusto ko patunayan sa'yo na mali ka sa mga paratang at palalait mo sa akin. Pinagbigyan na kita sa interview without my consent mo kay Mama Ogie na halos gawin mo kami katatawanan mag-ama. Sinabi mo binigyan mo ko mahabang role. Asan? At kahuli-huli ng tanong ko, binayaran mo ba ako ng tama at pang-artista? Nagpakumbaba na ako, pinasalamatan ka sa mga write-up ko sa dyaryo para di masabing wala ako utang na loob. Pero anong ginawa mo, inulit mo pa sa bagong interview mo, kaya ito ang dahilan bakit sumabog ako. Oo, maliit na tao lang ako pero mali ang kwento mo. Huwag mo din sabihing di tayo magkakilala dahil ako pa kasama mo sa 72nd FAMAS at inalalayan kita dahil lasing ka. Pasensya po sa mga tagahangan nyo pero labas po ang tunay na ugali naming mga artista sa aming pagganap. Sana'y maunawaan nyo po ako bilang isang tao na hindi papayag gamitin at tapak-tapakan. May the Lord God bless you sa ugaling. Meron ka kaya nawala sa'yo ang rights ng FPJ. Lahat ng nakaranas ng trato niyan, huwag kayo matakot lumantad. Sabi nga ng Kuya Rani Raimundo, todo kung todo. Bianca Gonzalez, please check and balance. Ma'am Jen Boles, alam mo po lahat ang totoong kwento. Salamat po. Ang buong pahayag ni Rod Navarro Jr. Samantala, sinagot ng talent manager at host na si Ogie Diaz ang mga akusasyon ni Rod Navarro Jr. laban kay Coco Martin at sa produksyon ng Batang Quiapo. Sa isang mahabang post sa Facebook, ipinagtanggol niya ang kapamilya teleserye King sa ginawang pamababarag ng anak ng yumaong veteran actor na si Rod Navarro Sr. Narito ang buong FB post ni Ogie Diaz hinggil sa issue. May nag-message pala sa akin. Now ko lang nabasa sa message request dahil na-curious ako dito sa anak ng namayapang si Rod Navarro. Sorry nga pala, di kita agad na-replyan. Since binanggit mo ang pangalan ko, Rod Navarro Jr., meron lang akong gustong itanong sa'yo. Paano kang minura at minaltrato sa set ng Batang Quiapo kung nag-message ka sa akin dahil gusto mong magpa-interview para makapagpasalamat kay Coco sa kabutihan nito sa'yo? Saka nag-post ka ng 4:20 AM, di ka pa natutulog o kagigising mo lang or nasa stage ka ng depression? Unang-una, hindi ka naman kilala ni Coco ng personal. Lumapit ka ng maayos, binigyan ka ng chance. Lumabas ka sa Batang Quiapo. Na kapag wala kang work, di ba gusto niya mag-marshal ka sa taping para magmasid-masid ka doon habang wala kang work. Inalok ka pa ni Coco na magnegosyo. Mag-isip kayo ng pamilya mo kung ano ang pwede nyong inegosyo at bibigyan ka niya ng 100,000 pesos bilang puhunan basta latagan mo lang siya ng business plan mo dahil ayaw niyang masayang yung puhunang ibibigay lang niya sa'yo. Yung pera, nandun lang sa isang staff pero 7 buwan nang andun yung pera, hindi mo raw kinukuha. So natural, ibabalik na ito kay Coco. Ano iisipin ni Coco? Di ka interesado sa puhunang ibibigay niya sa'yo. Ikaw ang tinutulungan ng tao kahit di ka kaano-ano. Sana, na-appreciate mo man lang yung gesture ng tao sa'yo. Binigyan ka ng exposure at hindi naman basta extra lang. Namatay ang karakter ni Irma Adlawan, natural, mawawala din ang karakter mo. At eto na nga, sabi mo sa message mo sa akin, napakabait at napakatiyaga sa'yo ni Coco noong November 20, 2024 at gusto mong magpa-interview dahil sabi mo gusto mong magpasalamat kay Coco. So saan galing ang hugot ng galit mo kay Coco ngayong 2026? Paano ka tutulungan ng industriyang ito kung nakakalimutan mong maging grateful?